Ipagpapatuloy na sa chapter na ito kung ano ang nangyayari sa labyrinth at makikita natin ang laban ng Team Masayuki versus Black Spider ng 10th floor at gaano nga ba kalakas si Delta na isang Dryad. Kaya naman huwag na natin patagalin pa, oho, let's go! Lumipas na ang 2 oras simula nang mag-open ng labyrinth at sila Alpha, Beta, Gamma at Delta ang mga nagsisilbing camera upang masubaybayan ang pagkilos ng bawat grupo. Sa bawat pagpatay ng mga player sa mga halimaw ay naglalaglag ito ng isang high quality na magical crystal at kahit noong una ay hindi maganda ang kanilang pinakita ay nagkaroon sila ng progress pagkatapos nilang makuha ang rare grade na espada. Naalala ni Ramirez ang sinabi ni Veldora na medyo binago niya ng konti ang laman ng mga kahon upang magkaroon ng mas maraming jackpot at natuwa naman si Rimuru sa naisip ni Veldora. Subalit kahit ganun pa man ay konti pa din ang nakukuha ng grupo nila Bason pero mukhang masaya naman daw sila sa kanilang mga nakuha sa ngayon. Sa kabilang banda naman ang grupo nila Eren ay tuwang-tuwa sa kanilang mga nakukuha dahil madali lamang silang nakakakuha ng low and high quality potions sa loob ng labyrinth. Masaya naman daw si Rimuru sa advertising na ginagawa nila Eren pero mukhang sobra-sobra na daw ang nakukuha nila dito at hindi na din siya nagtataka dahil sa binigay ngang tip ni Ramirez sa kanila. Sinabi ni Ramirez na gumawa na daw ng pagkilo sila Eren at doon ay napansin ni Rimuru na kusang inactivate nila Eren ng patibong upang makapunta agad sa 2nd floor. Mukhang binabalak daw ng team nila Eren na maghanap ng mas marami pang treasure box, subalit hindi raw ganun kadaling makuha ang mga silver at gold treasure chests. Naglalaman daw ang gold box ng unique at rare items, samantalang ang silver box naman ay naglalaman ng special at rare items at ang bronze box naman ay naglalaman ng special at regular item. Subalit ang gold treasure chest daw ay makikita lamang sa tuwing ika-10 palapag pero makikita rin daw ito sa tinatawag na area boss na nakakalat sa iba't ibang parte ng labyrinth. Kinulong ni Rimuru si Ramirez sa loob ng kanyang pinag-iinuman kanina at sinabing pati ba naman daw yung location ng area boss ay sinabi nito sa grupo nila Eren. Sa oras daw na matalo ang area boss ay magpapakita naman daw ito sa ibang parte ng labyrinth at nang binuksan nila ang pinto ay nagpakita sa kanila ang napakaraming mga paniki na kailangan nilang matalo upang makuha ang gold treasure chest. Ayaw daw ni Kabal na mahigop ang kanyang dugo at wika naman ng isa na bakit daw takot na takot ito ay balot na balot naman daw siya ng baluti. Subalit ang paniki ay kinagat ang face ni Kabal pero wika ni Eren na wag daw mag-alala si Kabal dahil matatapos na siya sa kanyang magic. 3 magic circle ang nagpakita sa kanilang paligid at tinatad nila ang mga paniki ng mga yelo upang pabagsakin ang mga ito. Natuwa ang mga mananood sa kanilang nakita at naisip ni Rimuru na ginamit niya ang magic na yun noong kinalaban niya si Ifrit. Noong mga panahon na yun ay kaya daw nila Eren na i-hold pansamantala si Ifrit pero hindi nila ito kayang talunin at sinabi ni Rimuru na nakita mo ba ngayon si Zu na mas umunlad na at naging matured na raw ang grupo nila Eren. Pagkatapos noon ay nakuha nila Kabal ang isang unique grade na espada na siyang pinakamahal kung ibebenta ito at mapapansin nating tuwang-tuwa si Kabal sa bago niyang sandata. Nakapag-decide na sila Eren na lumabas na sa labyrinth at doon ay kanilang ginamit ang return whistle at nagpalakpakan ng mga tao sa achievement na kanilang nakuha sa labyrinth. May 20 minutes pang natitira at ang grupo nila Eren ang unang lumabas, antalang si Molly ay active na active dahil sa ginagawang pagkilos nila Masayuki. Nakarating na sila Masayuki sa 10th floor upang kalabanin ng Black Spider at nagulat si Rimuru dahil sobrang bilis naman daw sapagkat inaasahan niyang mga 5th floor lamang ang kayang puntahan nila Masayuki ngayon. Hindi raw alam nila Masayuki ang trapdoors kung saan ito nakalagay pero tiyak na kagagawan daw ito ng skill ni Masayuki at mapapansin nating nasa likuran na naman ito at walang gagawin sa laban. Masasabi daw ni Rimuru na maganda ang pinapakita ng mga kasamahan ni Masayuki pero halata naman daw na hindi lumalaban ng hero at sa paghiwang ginawa ni Jinrai ay nahiwa niya ito sa gitna at natalo nila ang boss ng 10th floor. Nakuha nila ang rare grade item sa gold box sabay balik sa labas ng labyrinth at pagkatapos daw ng festival ay tatanggalin niya daw ang lahat ng trapdoors na nilagay ni Ramirez. Tingnan din si Guy sa 10th floor ng labyrinth sa pamamagitan ng kanyang bilis at bago pa raw ma-activate ang trapdoors ay sinisira niya na ito agad. Hindi raw may tatanggi ni Rimuru na may skill at talented si Guy pero sa lahat daw ng player siya raw ang may pinakabasurang pag-uugali. Sinabi ni Guy na naunahan daw siya ng grupo nila Masayuki kung kaya't tinawag niya si Delta at sinabing buhayin daw nito ang boss ng 10th floor pero sagot naman ni Delta na kusang mabubuhay daw ang big boss pagkatapos ng 30 minuto. Tanong ni Guy ay ilang oras pa raw ba ang natitira bago matapos
matapos ang time limit at sagot muli ni Delta na meron pang 20 minutes bago mabuhay ang Black Spider pero 15 minutes na lamang daw ang natitira sa 3 oras na binigay nila. Magbubukas naman daw ang dungeon sa publiko sa mga susunod na araw kung kaya't may pag-asa pa naman daw si Guy pero hinablot nito ang damit ni Delta at sinabing sino ka ba para utusan ako. Alam niya daw na walang talento ang katulad ni Delta at bakit daw ba siya bababa sa kanyang level kung kaya't buhayin na raw nito ang boss kung ayaw nitong masaktan. Humingi ng sorry si Delta sapagkat may batas daw silang sinusunod kung kaya't si Guy ay tinulak ito at sinabing wala daw itong kwenta gaya ng kanyang master at hindi na raw niya kailangang sumunod pa sa batas na kanilang pinatutupad. Hiniwa ni Guy ang kuko ng Black Spider upang palabasin ito at sinabi ni Delta na lumabag daw ito sa batas ng labyrinth kung kaya't hindi niya raw ito hahayaan pa. Wala daw pakialam si Guy sa pananaw ni Delta at sa sumunod na eksena ay nabalutan ito ng baging sa kanyang katawan at sinabi ni Delta na tinanggal niya ang epekto ng pain suppression at pakakawalan niya daw ito kung hihingi daw ito ng patawad. Matigas ang ulo ni Guy at ukit-nam talagang yabang mo at sinabi ni Delta na yun na raw ang final warning nito pero ayaw pa din itong sumuko kung kaya't si Delta ay pinaatake ang kanyang baging at doon ay walang kahirap-hirap niyang pinugot ang ulo ni Guy. Sinabi ni Molly na kapag lumabag sa batas ang kahit sino man sa loob ng labyrinth ay ganun ang mangyayari sa kanila at makikita sa kanyang muka ang matinding trauma na kanyang naranasan at mawawala rin daw ang mga item na nakuha niya sa loob ng labyrinth. Wika ni Guy ay ibalik daw sa kanya yung mga nakuha niyang item pero sagot naman ni Sokka na mukhang disappointed daw ito pero kung naghintay lamang daw siya at hindi naging marahas ay hindi raw sana nito mararanasan ang kanyang naranasan. Wika naman ni Molly na ang lahat daw ng panauhin ay pwedeng pasukin ng dungeon pero kailangan daw nilang sumunod sa batas upang masigurado ang kasiyahan sa loob nito. Magbibigay daw sana sila ng announcement sa oras na official na mag-open ng dungeon kung kaya't nagpasalamat si Molly sa lahat ng susubok sa loob ng labyrinth. Nakampante na si Rimuru sa ginawa nila Sokka at Molly sapagkat dahil daw sa kanila ay hindi raw nagpanik ang mga tao sa kanilang nasaksihan kung paano nila pinatay si Guy sa loob ng labyrinth dahil sa oras na magkaroon ng negative thinking ang mga tao ay maaari nilang hindi pasukin ito. Sumunod ay pinakita naman ng isang kalansay at napagkamalan pa nga ito ni Rimuru na si Adalman sapagkat ang mata ni Bason ay tinamaan ng pana ng kalansay na ito at nang magtatanong sana si Gomez ay bigla siyang nagulat dahil napana din ang kanyang ulo at napabagsak sa semento. Nataranta ang ibang kasama ni Gomez samantalang si Bason ay ipaghihiganti niya raw ito kung kaya't silang lahat ay handang kalabanin ng mga kalansay na may pana ngunit sinabi ni Alpha na tapos na ang 3 oras na binigay sa kanila. Nawala ang grupo nila Bason at nagpasalamat si Alpha sa pag-a-assist niya dito at sa paglabas ng Team Lightning ay nagulat si Bason sa kanyang nakita sapagkat si Gomez ay buhay pa rin at walang masamang nangyari dito. Sinabi ni Gomez na mukhang ang bracelet ang nagbigay buhay muli sa kanya at tinanong niya kung kumusta raw ang mata ni Bason at sagot naman ito na hindi man niya gustong mawala ang kanyang mata ay wala na siyang magagawa pa dahil yun daw ang risk na kanilang pinili. Subalit binigyan ni Rimuru si Bason ng full potion bilang pasasalamat upang pagalingin ang kanyang mata at doon ay kanyang sinabi sa lahat na ano raw ba ang masasabi nila at sana raw ay nag-enjoy ang lahat sa kanilang napanood. Natuwa ang mga tao nang makita nila ang ating bida at sinabi muli ni Rimuru na opisyal lang magbubukas ang kanyang labyrinth sa mga susunod na araw at kung sino daw ang makarating at maklear ang 100 floor ay willing siyang kalabanin ito sa one-on-one battle. Pero syempre alam naman nating si Beldora ang nasa 100 floor at kung matalo nga ito ay tiyak na delikado na rin si Rimuru. Wala naman daw masamang mangbla paminsan-minsan at yun daw ang turo sa kanya ng kanyang mga mentor na kumilos daw siya bilang isang tunay na Demon Lord. Biglang tumawag si Beldora kay Rimuru upang sabihin na naiinip na siya kakahintay ng lalaban sa kanya at doon ay painis na sinabi ni Rimuru na ilang beses niya raw bang sasabihin na wala pa sa ngayon ang may kakayahan na makarating sa 100 floor upang kalabanan si Beldora. Huwag daw magtanga-tangaan si Beldora at bakit daw hindi nito seryosoing makinig sa kanya ng maayos at habang napagaling ni Bason ang kanyang sugat sa tulong ng potion ay nakita nila ang hindi sinasadyang paglabas ng Demon Lord Haki ni Rimuru at kanilang naisip na hindi raw dapat nila galitin ang isang Demon Lord. Kaya naman sa pagtatapos ng palaro ay matatapos na rin ang festival ng Tempest at ngayon naman ay bibigyan na nila ng solusyon ang tungkol sa gold coin payments at sisiguraduhin niya raw na i-expose niya ang mga merchants na gusto siyang ipahiya sa lahat. Paganda na talaga ng paganda ang mga nangyayari sa anime na ito at grabe din yung parusang ginawa ni Delta kay Guy. Kaya naman isang buwan na naman tayong maghihintay para sa susunod na chapter
chapter, and don't forget to leave a like, subscribe and follow my page, and see you to my next video. Goodbye!